Sa aking Panginoon, praise and worship. Amen. Hallelujah. Hallelujah, God. We praise your holy name. We bless your holy name, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa na naririto at higit sa lahat. Salamat po sa inyo, Banal na Espiritu, na alam namin, nakasama namin sa mga gawain, Panginoon. Ipapasalamat po kami sa mga nagdaang mga araw na iningatan po kami sinamahan. Sa lahat po ng laban namin sa aming buhay, nariyan ka palagi na hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan kahit kailanman. At sa lahat, Panginoon, nakatapatan niyo sa aming buhay. Meron kami, Panginoon, mga bagay na nagagawa na hindi lingid sa inyo, na nakakapagpalungkot sa inyo. Kaya, Lord, sa lahat ng bagay na iyon, inihingi po namin ang kapatawaran. Nilisin niyo po ang aming buhay, ng banal yung dugo at nakapangyarihan niyo po, Banal na Espiritu. Sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa inyo, aming Diyos, patawarin niyo po kami. Hallelujah. At patuloy na tutulungan niyo po kami upang magampanan po namin, Panginoon, yung nais mo na gawin po namin para sa inyong kalwalhatian. Upang, Panginoon, yung mga pagkukulang namin ay mapunuan po namin ang lahat ng ito, Diyos. At sa gabi ito, patuloy na sasambahin ka namin, ululhatiin ang lahat ng mga magpapaawit, Panginoon, mga song leader, backups, Panginoon. Ang gabay niyo po, Banal na Espiritu sa kanila, ang koro ng mga anghel, ang patuloy na sasama sa kanila, O God. At sa mga bata, Panginoon, patuloy, Lord, na sa bawat tugtog nila sa inyo, kayo lang ang magbigyan ng kapurihan at kalwalhatian. At sa gabing ito, Panginoon, nakikinig kami na inyong mga salita, na ang mga salita nyo, Panginoon, ito yung magmumod sa aming buhay, upang kami makalakad ayon sa inyong kalooban. Makalakad kami ayon sa liwanag na dala ng inyong mga salita sa aming buhay. Lord, ikaw lamang ang maluwalhati namin sa gabing ito, O God. At sa lahat ng mga kapatid namin na wala dito, lalo na po ang mga leaders, paalaala niyo po na ang araw na ito, ang gabing ito ay para sa inyo, O God. Hindi lamang Sunday kami pupunta sa aming bahay sambahan, kundi ang araw ng Miyerkules, Panginoon, ay itatalaga namin para sa inyo, O God. Lord, sa gabing ito, sa iyo namin tinitiwala ang aming pastor, Lord, Pastor Arnie Tumali, sa salita niya, na sa salita mo na dadalhin niya, patuloy, Lord, na kayo po ang mag-agayin sa kanya, palagi kayo ang sasama sa kanya at maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang mga salita niyo na dadalhin niya sa gabing ito. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat ng aming gagawin sa pasimula hanggang sa matapos ang gawain ito. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, inaanayahan po muna lahat ng tumayo para po tayo sabay-sabay po umawit at mag-presentation.
pastor na si Pastor Arvin Umali. Magandang evening sa ating lahat. Okay, tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Ang pag-uusapan po natin ay isang bagay po na kailangan natin sa buhay po natin bilang mga believers. Kasi po pag tayo po ay laging wala, ang buhay ay malungkot. Yung ba lagi ka naghahanap ng mga bagay ng nararanasan mong kakapusan na parang walang solusyon. Kaya ngayon pong gabi, malalaman natin ang solusyon para hindi po tayo mawalan ng mga blessing sa buhay ay maniwala na ang Panginoon talaga ay tumutugon sa lahat ng ating pong pangangailangan. So tayo po ay manalangin po muna. Panginoon, kami po ay sama-sama na lumalapit po sa iyo, naniniwala sa pag-aaralan po namin ay mga salita mo na makapagbigay ng tulong sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, ng revelasyon upang mas magawa po namin at maintindihan ang mga salitang ito. At kami po ay humingi ng gabay sa ibanan ng Espiritu na mga bagay na salita mo na aming mapapakinggan ay mga salita maging katotohanan sa aming mga buhay. Iwas niyo po kami sa pagiging religyoso lamang na hindi po namin nagagawa ang mga salita. Pero sinabi niyo po, Panginoon, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya turuan niyo po kami sa gabi pong ito at maintindihan po namin na kami ang isa sa kailangan maging maayos ang buhay at pagpalain, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng ito ay binabalik namin na mayroong pagpupuli at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pag-uusapan po natin ay hindi ka dapat nauubusan. Pwede ba sabihin mo yun sa katabi mo? Sabihin mo yan, hindi ka dapat nauubusan. Amen. Mahirap po ang maging mahirap sa mundo, lalong-lalo na po kapag ikaw ang pamilya mo ay namuhay na talagang napakahirap. People change, sila po ay nagsusumikap mula sa kawalan kasi sila po ay nakaranas ng hindi magandang buhay sa nakaraan. Kaya pag ikaw po ay naging mananampalataya, isa sa kasama mo sa pangarap mo ay maiangat ang iyong pamilya. Amen? Kasi ang intensyon ng Diyos sa atin ay i-bless din tayo. No? Kasi first blessing na tinanggap natin kay God is the forgiveness of our sin. Malinaw po yan na tayo ay pinatawad ng Panginoon. The second great blessing na binigay ng Panginoon sa atin na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Amen? So, kasi dati hindi natin alam na tayo ay bilang sa makasalanan, hindi po natin alam yung patutunguhan natin. Pero tayo ay nakakilala sa Panginoon at naintindihan natin kapag nawala tayo sa daigdig, tayo ay may kaligtasan. The third blessing na hanggang ngayon I believe ay nag-i-struggle ang maraming mga mananampalataya. Na bagamat ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga pangako sa pagpapala, subalit marami sa atin hindi pa rin nararanasan yung mga ganyang klaseng blessing. Kaya ang topic na ito ay magbibigay ng isang susi sa personal nating buhay na mas maintindihan natin ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya maniwala po kayo, dadating kayo sa point ng buhay po ninyo na kapag naintindihan nyo yung tinuturo ng Panginoon at sinasabi ng kanyang mga salita, hindi na po tayo mauubusan. Amen? Ako po mula nung magpastor, lalo na, hindi na po namin naranasan na maubusan. Pero wala kaming milyon-milyon na pera. Pero in terms of survival, no, medyo nakakalampas na tayo doon. Kasi gusto nating yakapin, panghawakan,
at paniwalaan yung mga naririnig natin sa salita ng Diyos. No? Kaya, pag ikaw walang-wala ngayon, kapatid, dapat may alam ka mga verses na magpupuno sa kawalan. Okay? Yung bang hirap na hirap ka ngayon, dapat yakapin mo at paniwalaan yung sinasabi ng Bible tungkol sa kahirapan. Kaya magme-memorize ka dapat sa puso mo ng mga verses na ang plano ng Panginoon sa atin ay hindi para maghirap tayo, kundi tayo ay pagpalain. So, mag-search ka, magbasa ka ng mga verses sa Bible, no? Kung ikaw ay walang pera ngayon, ano ba sinasabi ng Bible? Paano ba natin kinakaharap ang kawalan sa buhay? No? Sino sa inyo walang-wala ngayong pera? Maaring hindi pa natin higit na naiintindihan na ang Diyos ay nagpo-provide ng lahat ng kailangan natin. Kaya we go to the Word of God, we act from the Word of God. Kaya dapat mas maniwala tayo na lahat ng mga promises ng Panginoon in regards to blessing dapat ay mangyari dahil ikaw ay naniniwala. Amen? Kapag naniwala ka, itong taon na ito o possibly next year, ang estado ng buhay mo ay hindi na magiging katulad dati. Amen? So kung ikaw ngayon ay meron sa bangko na sabihin na natin ay 20,000, no? May pera ka pang gano'n ngayon, 20,000. Kung yun ang pera mo, dahil naniniwala ka sa pangako ng Panginoon, na bago ang isip mo, no, naturuan ka ng salita ng Diyos kung paano i-handle ang pananalapi na binibigay sa iyo ng Panginoon, hindi ako magugulat sa mga susunod na taon, yung 20,000 mo ay magiging 20 million. Ganun po yun. So, yung Lord ay tuwag-tuwa sa atin kapag tayo ay naliligayahan sa mga blessing. Ngayon, itignan natin ang isang story sa Bible. Kaya yun ang kinuha ko title. Maniwala po tayo, no? Dapat po tayo, hindi na tayo nauubusan, lalo sa panahon na ito. Amen? Kasi ngayon, napansin nyo ba, yung dating candy, makakabili ka niyan noong araw, 5-5. Yung iba, hindi na inabot yan. Ngayon ata, 5 piso, 3. Parang ganun ata ang candy ngayon. Wala na. Dati, napakamura lang. No? Ibig sabihin po, ang value ng pera, pamahal ngayon ng mga bilihin. Okay? Ngayon, kung ang pangarap mo lamang ay mamasukan, no, mag-i-stick ka sa kapirasong kita mo, yung pangangailangan mo, no, because nag-base ka na lamang kung ano yung meron ka na natili ka doon, hindi na kayang supplyan ng financial ang mga pangangailangan mo. Kaya yan din ang dahilan bakit hindi tayo makapunta ng ibang bansa. Hindi tayo makapunta ng Boracay man lang, di ba? Kasi hindi makakasupply yung pananalapi mo kasi hindi kaya. Wala tayong tinatawag na surplus money. Amen? Sa pandemya niyan, hindi ka rin nag-iipon. Di ba? Kaya itong title na ito, dapat maintindihan natin, ang kalooban ng Panginoon, hindi ka maubusan. Amen? Basahin natin ang magandang story from Matthew chapter 14, verse 13 to 21. Basahin po natin lahat ang verse na ito. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. 14. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao yun. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. 15. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila,
ilang ang pook na ito at malapit na lumubog ang araw. So parang nasa desert sila, no, sa lugar na yan. Sabi ng mga alagad, papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Verse 16. Sabi ni Jesus, hindi sila kailangang umalis pa, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. 19. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay, sabihin niyo po 5 tinapay, at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Verse 20. Kumain sila lahat at nabusog, tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Pagpalain ni Lord yung kwento po sa aklat po ng Mateo. Ngayon, alam po natin, itong yung mga panahon, nagpipilit si Jesus sa mga nayon, sa mga bayan. At kung mapapansin nyo po, sa grupo ng mga disciple, parang simbahan din yan, meron silang treasurer. Kilala nyo ba yung treasurer ng grupo ni Jesus? Si Judas. Si Judas. Siya ang treasurer eh. Isipin nyo po, treasurer, Judas. Ayan, isipin nyo po. Kaya may mga verses sa Bible, kalimitan mag-question pagdating sa ganito. Okay? Sa ganito ay yung treasurer, si Judas. Ingat yaman. Okay? Kaya dito, sa story na ito, may mga aral tayong makukuha. No? So, ano yung mga aral na makukuha natin sa pagpapakain sa 5,000 katao? Babalikan natin yung mga verses. Number 1, mga kapatid, tinatalo ng pagiging mapagbigay ang pagiging makasarili. Tandaan niyo po yun, no? The more na ikaw ay naghihigpit para hindi ka makapagbigay, the more na nagiging tikom din ang pagpapala ng Diyos. Pero the more na ikaw ay nagbibigay, the more na pinauunlad ng Panginoon kung ano yung nasa sa iyo. Amen? Tingnan niyo po, paano natin i-compare itong number 1? Basahin po natin ang verse 15. Balikan natin. Doon sa baba, tingnan niyo po. Nang lapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi nila, Lord, parang sinasabi ng mga alagad, Lord, medyo wala tayong mabibilan sa lugar na ito. Malapit na maggabi. Kaya sabi nila, nag-suggest yung mga disciple kay Jesus, Lord, papuntahin na po ninyo. Tingnan mo, inuutusan si Jesus. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili. Take note, ng kanilang ano daw? Ng kanilang makakain. Kaya ang mga disciple ang isip, ganito ang diskusyon na pwede natin makita dyan. Bakit sinabi ng mga disciple yan? Sa tingin nyo? Bakit sinabi, Lord, papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao yan para makabili ng kanilang makakain? Meron silang makakain Ha? sa Una, pag sila bumili, mapapagod sila. Mahihirapan sila. Napansin niyo yun? So, gusto niya, ang mga disciple, yung, hindi naman siguro lahat yan, yung mga alagad na ilan, sinuggest, Lord, papuntahin na po natin yung mga tao. Siguro, bago nila sabihin niya kay Jesus, nag-meeting muna yung mga alagad. Uy, Judas, halika dito. Uy, Pedro, halika dito. Sabihin natin kay Lord, baka naman tayo pautusan ng pumunta dun sa bayan para bumili ng pagkain. Suggest natin kay Jesus na yung mga tao na lang ang pumunta doon. So anong karakter yung nakikita natin sa mga disciples sa punto dito? Una, ayaw nila maabala.
Trabaho kasi eh. Sometimes ba, ganun tayo. Kaya malimit sa tao ayaw maabala, ano? Laging utos ng utos. Amen? Sino sa inyo ganon? Walang ginawa kundi mag-uutos na mag-uutos. Kasi ayaw niya gawin kasi maabala siya eh. No? Siguro, may point din ang damdamin ng mga alagad na ayaw nila mahirapan. Okay? Kaya sabi nila kay Jesus, Lord, yung mga tao papuntahin na ninyo. E biruin mo yun, Panginoon nila, guro nila, isipin mo inutusan. Okay? Ngayon, yung sumunod na verse 16, ano makikita natin dito? Possibly, hindi kayang pangatawanan ng mga disciple yung ganong klaseng ministry. Kaya kung titignan natin, parang iniisip ng mga disciple, sarili lang nila. Yung pagiging makasarili nila. Kasi ayaw maabala, ayaw mautusan, tinatamad, magagabi na, so mahirap maglakbay, bumili sa tindahan, malayong lakbayin niyan. 16, ano sabi ni Jesus nung sinabi ng mga disciple? Sandali, hindi na kailangan sila umalis. Tingnan niyo si Jesus, ha? Sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Tingnan niyo, ha? Si Jesus, ang focus niya, serve. Ang focus, nung sinabi sa perspective ng mga disciple, to be served. Ayaw nila eh. Diba? Bakit wala sinabing ayaw nila dyan? Pero sa statement, tao ang gusto nilang lumakad, hindi sila. Okay? So sa point number 1 natin, gusto ko po maintindihan po natin ito na tinatalo ng pagiging mapagbigay ang pagiging makasarili. Tignan niyo po, isa sa katangian ni Jesus, ang lagi niyang focus, makapaglingkod. Di po ba tayo mga Christian, dapat ganun din yung katangian natin. Yung hindi tayo ang paglingkuran, kundi tayo yung maglingkod para sa mga tao. Amen. Talagang may sakripisyo, di ba, ang paglilingkod. Yung ang pumunta ka nga lang dito eh. Mas masarap manood sa Netflix, Wednesday night. Maabala pa ako na pupunta pa ako sa Carmona. Di ba? Pero, hindi mo napapansin, na, may gawain eh. Napagkaso na, Wednesday service tayo. Kaya yung iba, mawawalan na lang siya ng pasanin to go to church tuwing Wednesday. Kasi ang focus siguro nila, mahihirapan sila, mapapagod sila. Pero si Jesus, ibang klase. No? Inutusan niya mga disciples. So, parang nabibigyan tuloy sila. Kayo ang magpapakain sa kanila. Okay, tuloy natin ang story. Point number 1, tinatalo ng pagiging mapagbigay ang pagiging makasarili. Bakit natin nasabi yan? Verse 17. Ito na po, balikan natin. Nung sinabi ni Jesus, kayo magbibigay ng makakain. Okay? 17. Nagtaka yung mga disciples siguro, Lord, paano kami magbibigay? Andito lamang po, 5 tinapay at 2 isda. Yun lang yung meron sila. How come nang pwede natin pakainin ang napakaraming tao sa 5 tinapay at 2 isda? Pero ang ginawa ni Jesus, alam niya, bitin yun, kapos yun, hindi yun makakasapat. Tignan niyo po mga kapatid, no? Sa buhay natin, kumisan, ganyan tayo. Mas nagpo-focus tayo kung ano yung kakapusan natin kaysa sa kayang ibigay ng Panginoon. Amen? Pastor, ano lang po kasi ang pera ko isang daan Okay? Ang focus mo lamang, yung kulang ka. Hindi mo nakikita na kaya palang dagdagan ng Diyos yan. Amen? Kaya ang point number 2 po natin, ang kakulangan ay kayang dagdagan ng Diyos kung ikaw ay mapagbigay. Naniniwala ba kayo doon? Pag ikaw ay mapagbigay, makikita ng Lord yung puso mo, yung kulang, kaya dagdagan ng Panginoon. Amen? Yun sana, pambili ko sana ng rubber shoes, pinigay ko ng tithes.
Because I want to serve God. I want to worship God. I want to give thanks to the Lord. So, sinakripisyo ko. Ngayon, dahil ginawa mo yon, edi pinantagan Lord ng 5 sapatos, yung nais mo na bilhin sana. You see, kaya dagdagan ng Diyos kung ano yung kulang sa atin. Amen. Naniniwala ba kayo doon? O ngayon, taas ang kamay. Meron ba kayo 50,000? Wala, no? Meron ba kayong 10,000 na lang? May 10,000 kayo ngayon sa bahay? Kahit hindi nyo dala, may 10,000 kayo? O wala. Don't focus doon sa kulang. Mag-focus kayo doon sa kayang gawin ng Panginoon para madagdagan ka, para hindi ka maubusan. Amen? So kahit ramdam mo na minsan sa isip mo, alam mo na wala naman talagang kapera-pera eh. Pero di ba sabi ng Bible, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na darating. Don't you have faith na kayang dagdagan ng Panginoon ang pananalapi mo? Amen? Pero anong ginawa ni Jesus? Okay, kulang yan. Ito ginawa niya. Okay, balikan natin yung verse. Ang verse yan, verse 19. 18. Okay, galing nyo rito, sabi ni Jesus. Pinaupo niya ang mga tao, relax lang kayo. Parang ganun ang ibig sabihin ni Jesus. So, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Ito ang point po natin. Sa kabila ng kakulangan mo sa buhay ngayon, huwag na huwag mong kalilimutan na laging tumingala sa langit at magpasalamat sa Diyos. Amen? Wala kang pera ngayon? Tama? Wala? Bakit hindi ka mag-start na magpasalamat sa Panginoon? Lord, I want to thank you kasi kahit kulang to, alam ko dadagdagan niyo po ito. Alam ko, pupunuin niyo po yung aking mga kakulangan. Alam niyo po, kahit sa personal life po natin, diba sa ministry, pag ikaw ay very devoted talaga sa Panginoon at nagtitiwala, kahit yung mga talents and skills mo, dinadagdagan din ni Lord yan eh. Pinauunlad din. Kasi, giver ka ng time sa Panginoon, nagbibigay ka talaga ng panahon. No? Yung mga kakayanan natin, kapag nakita ni Lord yung puso natin, na talagang tayo ay nagtitiwala, at pinatay mo na sa sarili mo yung pagiging makasarili, may pagdaragdag na ginagawa ang Diyos. Amen? Kaya hindi mo mapapansin, habang ikaw'y tumatagal, you became faithful to God, agi ka nagtitiwala, mapagbigay ka, you want to serve other people, kahit hindi mo hinihingan sa Panginoon, makikita mo, may progress na yung buhay mo. Diba, dati, kaya mo lang bilhin, bisikleta, because you are faithful, mapagbigay, matapat ka, gusto mo maglingkod, nagiging e-bike na. O dahil pinagpatuloy mo yung pagiging matapat, mapagbigay, naglilingkod sa tao, sa Diyos, yung from e-bike, nagiging motorsiklo na. So dahil pinagpatuloy mo yung katapatan mo sa Lord, mapagbigay, naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa tao, yung pagiging sasakyan mo ng motorsiklo, magiging 4 wheels na. So meron ng pag-unlad. Amen? At ako hindi magtataka. Lagi ko sinasabi ko, kapag ang member sa church umunlad ang buhay, alam niyo kung bakit? Meron niya sa puso na katulad ng nangyari dito. Siguro, prayerful siya, umaasa sa Panginoon. No? So, first thing na gagawin mo, kapag kapos ka ngayon, don't forget to pray. Amen? Give thanks to the Lord for everything. Huwag kang panireklamo yung prayer of Lord. Ito na naman, hirap na naman ako sa buhay. Ano, yan yung mga laban natin eh, no? Yung bang, Lord, wala kang ginawa, kundi magbukmok, umiyak na umiyak. Dapat yung luha mo sa kadalimatian, pagtan mo ng luha ng pag-asa. Amen? Huwag kang umiyak dahil sa pagbumok mo, kundi umiyak ka dahil alam mo, God will provide. He will sustain us. Amen? Isipin nyo nga po, no, yung pinapatotoo ni Pastora noong linggo, yan, kay Doc Ninka. Noong una, di ba namamasukan niya sa clinic?
may inalok na upuan. Upuan kasi mahal ng mga dentista. Kami, nagtitiwala lang naman kami sa Panginoon sa provision niya. So yung upuan, di namin kayang bilhin. 25,000, napakamura yun, di ba? Napakamura nun. Eh ang upuan, pag bumili ka, pinakamura, 250,000. Yun po ang ang pinakamura. Second hand pa yun, second hand. Medyo maganda na. Pero yung binibenta sa kasamahan yung dentista, gustong-gusto ibenta sa kanya, hindi namin mabili, 25,000. Dahil wala naman kaming kagad na ganong kalaking pera. So dahil nagpatuloy sa faithfulness, naglilingkod sa Panginoon, nagiging mapagbigay, no? At umaasa sa kayang gawin ng Panginoon, naisipin niyo po, kaya pala hindi namin mabili yung 25,000 na upuan, ang ibibigay pala sa amin ay kay Mika ay buong clinic na nagkakahalaga ng 250,000. Amen. So, that's the way na ang Panginoon ay kumikilos. Ayun, no? Tumingala siya eh. Ano nangyari? No? Nagpasalamat. So sabi niya, pinagpira-piraso niya ang tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. At alam natin, ang naganap, hindi na naubusan. At alam po natin, mga kapatid, ito yung pangatlo, ang pagpapala mula sa langit ay dapat ibinabahagi. Kaya, pag ikaw pinaunlad, dinilis ng Lord, papatayin mo yung pagiging madamot mo. Kasi, kaya ka nga pinaunlad para mamigay ka eh. Okay? Nagets niya? Kaya ka yayaman para mag-ministry, tumulong para sa iba. Kaya huwag mo gagayahin yung mga milyonaryo na mga madadamot na walang pananampalataya. Ang pera nila, kanila lang. Oo, dapat, ang pera mo, kaya nandiyan niya, binigay ni Lord, para maging ministry mo yan. Amen? Meron tayong mga kaibigan, masasabi ko na pinagpala naman talaga ng Lord na pinaunlad, pinayaman talaga. So, yung kaibigan po natin yun, taon-taon, nililibre niya ang mga pastor papunta sa ibang bansa. Nililibre niya ng pamasahe sa aeroplano. Ilalan nyo na siguro yun. Ngayon, si Pastora, nasa Shangri-La Hotel sa Boracay ngayon. Sana all. Si Pastora, ayun, yun din. Nilibre siya. Yun. Kaya, nakikita niya kayo si Pastora, paswimming-swimming sa Facebook. Kaya, maganda yung lugar. Ibig sabihin yan, yun ang ibig nating malaman na someday, pag binilis tayo ni Lord because God wants to bless others. Amen? Kaya pag kayo, ngayon kahit wala kayo, Pastor, paano ako tutulong? Wala nga ako. Kaya gayahin mo yung nangyari. Kung ano yung meron ka, ipapagamit mo sa Panginoon yon. Amen? Sabi mo, Lord, hindi na lang ako magbibigay kasi ang text ko 20 pesos lang eh. Tandaan mo, yung kukunti nga, yun nga pinapadami ni Lord eh. Maging matapat ka doon. Amen? So kung ang tithes mo ngayon napakaliit para sa iyo, huwag mo i-underestimate yun. Kasi kapag ikaw ay totoo sa Panginoon, palalakihin ng Panginoon yan. Isipin nyo, 5 tinapay, 2 isda, nakakain lahat ng tao. Amen? Yun yung number 3. Ang pagpapala mula sa langit ay dapat na ibinabahagi. Amen? At pang-apat, ano yung pang-apat natin? Hindi ka mauubusan kapag lagi ka nagbabahagi. Amen? O, basahin ulit natin yung verse 20. Kumain silang lahat. Hindi na kumain na, hindi ito yung isang tinapay, 10 kayo maghahati-hati. Tinipid. Kapag lunok mo, yung piraso na napunta sa'yo, parang natinga ka lang. Ang sabi, nabigyan ka, nabusog ka. Busog talaga. Bunda. Sobrang dami. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila ay nakapuno ng 12 bakol. Yung basket ng pira-pirasong tinapay.
12 basket pa ang sumobra. Ang tawag po doon yung mga leftover. Kain pa, hindi na kaya eh. Kaya ang dami sumobra. You see, ganyan gumawa ang Panginoon. Kapag pinatay natin yung pagiging makasarili natin, kapag naging mapagbigay tayo, kapag alam mo na ikaw biniles ng Panginoon at binibigay mo din ito para po sa iba. Verse 21, may 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. More or less, mga 10,000 pieces ang mga na-serve na pagkain. Kasi, ang accounting dito, 5,000 para lang sa lalaki eh. Eh, paano yung mga lalaki kasama asawa? Di 10,000 na. Eh, may mga bata pa. No? Sabi ng isang teacher namin, eh, kaya yung lalaki na lang binilang, eh, sipin mo na lang, napakalakas kumain ng mga lalaki. O, 5,000. Saan galing yung 5,000? Sa 7. 7 piraso, 5 tinapay, 2 isda. Pag dinibay mo, ito isipin mo, pag dinibay mo yung 5,000, nakukuha mo sagot yan, 7. So it means, yung 7 piraso, minultiply ni Lord ng 7 times. Amen? So kung ikaw ngayon, kung ano meron ka, God can multiply it 7 times. Kaya sa Bible, merong 7-fold principle na tinatawag. At sabi doon, meron pa mas mataas doon, ha? Yun daw mag-iwan sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang mga anak, sa kanyang kabuhayan, sa kanyang mga lupain, ay ibabalik ng Diyos ng 100-fold na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, tama ang title natin, hindi ka mauubusan. Amen? So, asahan niyo po mga kapatid, gawin mo lamang itong 4 na bagay na ito. Ano yung aral na makukuha po natin dyan? Balikan natin, ha? Tinatalo ng pagiging mapagbigay ang pagiging makasarili. Patayin mo sa sarili natin ang pagiging selfish. No? Sa lahat ng bagay. Okay? Ang kakulangan ay kayang dagdagan ng Diyos kung ikaw ay mapagbigay. Kahit kung wala ka, tumulong ka pa rin, magbigay ka pa rin, mag-ikapo ka pa rin. Support our brother and sister. Namatay yung kapatid ni RC. Sabi ng Lord sa akin, hindi pwede hindi kayo magbibigay. No, nagkasakit si Tantan, sabi ko sa finance, magbigay ang church. Alam niyo, magiging partaker tayo ng lahat ng dinadanas ng kapatiran. That someday, hindi mo alam, baka mamanasan mo din yung kanila nakakanasan. Amen? Hindi man malaki na ibigay natin, at least, magawa natin yung katulad ng ginawa nila. Ibinahagi yung mga pagpapala ng Diyos. Binahagi natin para sa iba. Amen? Kaya sa gabi nito, mga kapatid, ang challenge ganito, huwag mong gagawin dahilan yung kawalan mo. Yan ang problema sa atin. Pastor, paano ako tutulong? Walang-wala na ako eh. Remember, yung Macedonian Church? Sino ba nagturo nun? Ang ba nagturo nun? Yung Macedonian Church, walang-wala sila eh. Pero nakiusap pa kay Apostol Pablo na sila makatulong sa makapatiran, sa church. Nakiusap, walang-wala. Kaya ang sabi nun, severe poverty na. Sobrang kahirapan ang naranasan nila. Alam niyo mo, magandang tularan natin sila. Kung ikaw man walang kayang ibigay ngayon, never na magiging dahilan mo yan para hindi ka maging mapagbigay sa Panginoon. Hindi matulungin para sa ibang mga tao. So kahit paanong paraan, no, with the best effort na kaya mong gawin, ibigay, gawin natin. Kasi ako naniniwala, pagdating natin sa langit, wala kang na naman tutulungan tao dun eh. Wala na. Si Lord ang kasama na natin dun eh. Na wala nang abuloy yan doon, wala nang Pastor Alvin na magsasabi, bigyan naman natin si Sister Alcy kasi namatay yung kapatid. Wala nang magsasabi, hindi na natin kailangan ng tulong doon. Kasi perfect na ang buhay natin, wala na tayong kailangan. Si Jesus lang sapat na sa buhay natin, sa langit. Kaya ngayon, yung buhay mo at buhay ko ngayon is a training ground ng buhay na haharapin mo sa langit.
Wala na magmi-ministry doon sa tao. Dito lamang ang ministry sa tao. Kaya do your best na magawa mo yung Great Commission na sinasabi ng Panginoon. Do your best to help others. No? Si Warren Buffett, naalala ko, parang baliktad siya eh. Ang binibigay niya, 80% sa mga charity, sa mga foundation. 80% ng kita niya. Eh, nagtataka mga yung mahuhusay sa negosyo sa Amerika. Nagtataka sila kay Warren Buffett. The more na ginagawa ni Warren Buffett yun, the more na nagtatap lagi yung kanyang mga negosyo sa market. Nagugulat sila. Iya sa simple life, ang bahay niya hindi katulad ng mga NBA player na milyon-milyon ang presyo. Nabubuhay siya sa isang simpleng bahay. So, masaya siya sa kasama ng kanyang asawa. Napakasimple ng kanyang mga gadget, hindi mamahalin. Pero yung kita niya, binibigay niya sa iba. The more na ginagawa niya, the more na lumalago at kumikita ang kanyang mga negosyo. Sabi ni Sister Ana noong linggo sa kanyang opening, may person binanggit eh, di ba? Sabi, ang taong, sa kawikaan yun eh, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ako, naniniwala po doon. Kaya kung ikaw hindi mapagbigay ngayon, i-practice mo yung pagkakaroon mo ng espiritu na mapagbigay. With all your heart, lalo na po sa gawain ng Panginoon. Gawin mo. Hindi ba ikaw makapagbigay ng pananalapino? Ang daming ways para gawin mo yung kaya mong gawin. Pwedeng panahon, pwedeng spiritual, no? Pwedeng effort, no? Yung makita ang presensya mo. Ano mga bagay na maipaglingkod mo sa tao. Gawin mo na yan ngayon. Ako, gawin ko na rin ngayon. Kasi darating ang panahon, wala nang ganyan eh. Sa langit, wala na pong preach sa gospel doon. Wala na. Eh, kasi perfect life na buhay natin. Kasama na natin ang Panginoon. Kaya ngayon, practicing mo, tayo, ikaw at ako, sa personal na buhay natin, gawin na natin ang ministry para sa ibang mga tao. Mahirap gawin niya kapag selfish ka. Kasi isipin mo yun, yung maglingkod ka sa Panginoon, it takes a lot of time, sacrifices, no? Ang dami po niya, maniwala kayo. Pero, huwag niyo kalilimutan na lahat ng mga panahon, energy, effort na ginagawa mo para sa Panginoon, hindi yan nasasayang. Alam ng Panginoon yan. Amen? Hindi mo kayo ma-recognize sa church, no? Hindi mo kayo mapansin sa church. Hindi kayo mabati ni Pastor, pero alam ng Panginoon yan. Yung puso natin. Kaya sa gabi pong ito tayo po ay manadala. Kung ano yung meron ka, hayaan mong ipagamit mo ito sa Panginoon. Yung istorya na binasa po natin, kakapiraso lang po yun. Pero yung 7 napunta po sa 5,000. Ganyan kumilos ang Diyos. Ganyan po siya tumutulong para po sa atin. Bakit ikaw nakakakita ng mga pangangailangan sa church? Magpagamit ka sa church. Maring ikaw ay pinakikita ng Panginoon sa iyo yung pangangailangan sa pamilya mo, at hindi ka manalangin, humingi sa Panginoon, gamitin kung ano yung meron ka. At hayaan mo ang mga bagay na ito ay ihingi mo sa Panginoon. Araw-araw, manalangin ka, tumingala ka sa langit, hingin mo ang mga bagay na nais mo sa Panginoon, at huwag mo kalilimutan na lagi magpasalamat sa Lord. At sa sandali ito, hindi ko alam kung ano yung mga nararanasan mo, mga kakulangan. Pero magkaroon tayo ng sandali na magkaroon ka ng puso na nagpapasalamat ngayon. Pwede ba magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon? Kung anong bagay meron ka ngayon.
Kasi alam mo, lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Lord, we thank you for provision, for blessing in our church. Salamat po, Lord, sa mga gamit sa church na piniprovide mo. Bless people para matulungan ang gawain. Lord, we thank you for all members ng church. Sila po ay magiging matapat para sa Lord, salamat din sa mga spiritual blessing sa aming church. Salamat sa financial blessing. Salamat sa provision, yung masagot sa aming mga panalangin. Lord, we thank you. Kahit ako po ang kalagayan po namin, kami po ay yung puso ng pananampalataya na nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy kayo nagtitiwala sa iyo na walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kahit iyong ipagpapalala. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. At ngayon kapatid, meron kang prayer request. Humingi ka ngayon sa Panginoon. Huwag ka matakot humingi sa Diyos. Sabi po na aklat ni James, sa Book of James. Kaya minsan wala pa tayo ng mga ng mga bagay na nasa sa atin. Tinuturuan lang tayo ng Lord na dapat magtiwala at humingi sa Kanya. At ngayon, kung meron ka pang mga kahilingan, pinapanalangin ngayon sa Panginoon, pwede bang ipanalangin mo ito ngayon? Alalahanin mo yung kwentong ito na mula sa wala, kulang, hindi na po sila naubusan. Tingin mo ang kapangyarihan ng Panginoon, pagpapala niya para sa iyong pangangailangan. Sige po, ikaw ay humingi. Mayroon ka bang mga hinihingi, material na bagay man, spiritual man yan, lahat ng mga bagay na kapos ay kayang punuin ng Panginoon. At iniklara mo mula sa araw na ito, mula sa gabi ito, hindi ka na mauubusan sapagkat ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo ay nasa sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga provision. Hindi po namin, Panginoon, sweet multiplication sa mga church. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuli ka namin. Salamat po, Panginoon, sa gabi po ito. At pagulay-gulayin ulit namin ang mga kwentong ito at malaman po namin ang totoong paglilingkod para po sa iyo ay pagpapakita ng totoong paglilingkod din para po sa iyo. Lord, use us mightily para po sa iba, lalo na po kasi may makakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Thank you, Lord, for all the provision at naniniwala po kami wala po sa gabi ito, sa araw na ito, hindi na po kami mauubusan. We declare and we have faith in you, ikaw ang Diyos na tumutugon ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa church na ito. Salamat sa buhay ng mga leaders. Salamat po sa mga tumutulong sa gawain. Alam po namin, pinapadala niyo po sila, binibigay niyo po sila para po sila ay makatulong para po sa gawain po ninyo. Salamat po, Panginoon. At amin po din pinapasalamatan ang lahat po, Panginoon, na naglalagay sa kayo ng isang damdamin sa kanilang mga puso na magkaroon ng pasanin para po sa church na ito. Salamat po, bless niyo po sila, kanilang mga trabaho, negosyo, ang kanilang mga pamilya. Salamat po, Lord, at hindi po pinoproteksyonan ang lahat na binigay niyong blessing sa gabi ito, sa personal na buhay namin, sa aming pamilya, at higit sa lahat, sa aming po church. Salamat po, Panginoon, at lahat ng ito ay binabalik namin na mayroong pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay magtatapos na. Wala na po tayong gabi.